Ikasyam na kabanata ng Violets Are Blue. Hindi inaasahan ni Michelle ang nabungaran niya sa kanyang private office kinabukasan. Kunot noo, hindi niya itinuloy ang pagpasok doon. Tumalikod siya palabas. Balak niyang sitahin ang sekretarya tungkol doon. Hindi natuloy ang balak ni Michelle. Heto kasi si Tanya, malapad ang ngiti, mabilis na palapit. Good morning, ma'am. Malugod nitong pati. Nakita mo na yung flower delivery para sa'yo? Kadarating-dating lang yun. Hindi ibinalik ni Michelle ang pagbati ng PA. She wanted Tanya to know that she's not happy about it. Bakit pinasok mo sa office ko? Tanong ni Michelle. Ikinamaang ni Tanya ang masamang mood ng boss. Mukhang masama ang gising. Unlike yesterday, na halos maghapong ngingiti-ngiti sa sarili. Pero sa loob-loob ni Tanya, who cares? Basta siya'y masaya sa buong magdamag kaya napakaganda ang kanyang umaga. Nito, akala ko kasi ma'am, gusto mong umaliwalas ang office mo. Ang cute niyong flowers, lalo na yung blue violets. Kanino galing yun? Tanong ni Michelle. Actually, hindi na iyon dapat itanong ni Michelle. Isa lamang ang alam niyang pwedeng panggalingan ng red roses at violets na nakapatong ngayon sa kanyang mesa. May kasamang envelope yung flower delivery, ma'am, sabi ni Tanya. Pero ang ibig talaga nitong sabihin, kung gustong malaman ni Michelle kung sino ang nagpa-deliver niyon, di buksan niya ang sobre at basahin ang nilalaman. Hindi na kumibo si Michelle. Akmang papasok na uli siya sa kanyang private office nang itanong ng PA kung magkakape na ang boss. Later, matabang na sagot ni Michelle. Pinakatitigan muna ng dalaga ang mga bulaklak. Ang red roses ay nakaayos sa marikit na puting-puting basket na ang mga gilid ay nababalutan ng blue lace. Isang dosenang long-stemmed roses ang laman yon. Sa tabi ng basket ay ang violets. Nakatanim iyon sa maliit na puting ceramic pot. Malulusog ang mga dahon yon at talagang cute. Ang tatlong bulaklak sa gitna niyon. Nagbuntong hininga si Michelle. First time niyang nakakita up close ng buhay na violets. Alam niya, very delicate na halaman iyon. Hindi basta-basta nabubuhay sa mga lugar na mainit ang klima. Gayon din, masyadong mapili ang violets ng tagapag-alaga. Kung walang green thumb ang grower, sorry na lang. Mapalaguman yun ng mga dahon ay malabo namang mamulaklak. Binuksan niya sa wakas ang sobre. Nagulat siya sa nilalaman yun. Isang pahina ng sulat na dumaan sa facsimile machine. Tiningnan niya ang pinanggalingan yon. Frankfurt, Germany. Nag-abot ang mga kilay ng dalaga. Ang huli niya kasing balita, sa Amerika nagpunta si Edmond. Ngunit heto at kitang-kita ang pruweba na nasa Germany iyon. Malamang na in-order din yun ang mga bulaklak para i-deliver sa kanya by long-distance phone. Binasa ni Michelle ang nilalaman ng sulat. My love, I just want you to know what I have known long, long ago. That roses are red
and violets are blue. That you represent the rose, gay, pretty, a sight to behold. And me, I am very much like the violet, bluer than blue, without the one woman I love and shall love forever. Yours ever, Edmond. Hindi namalaya ni Michelle ang pagtulo ng kanyang luha. Tagos sa kanyang dibdib ang malamang na nararamdaman ni Edmond nang isulat ang maikling mensaheng iyon. Hindi itatanggi ng dalaga na talagang mahal niya si Edmond. Ngunit ano ang future nila bilang mag-asawa? Mawawaglit pa sa isip niyang anak ito ng murderer ng daddy niya? And what about her suspicion na si Edmond somehow ang nagparating ng impormasyon sa daddy nito na dumating sa bahay sa Monte Vista ang daddy niya? Kahit magkasama sila ng binata sa penthouse nito ng gabing iyon, si Edmond lang ang binalitaan niyang nasa bahay ang daddy niya. At anong malay ni Michelle kung naisingit ni Edmond na tawagan ang ama nito para sabihing makakaganti na ito sa kanyang daddy? Buong araw na matamlay si Michelle. Hinayang siya sa kanilang pag-iibigan ni Edmond. But there's absolutely no way para magkaroon sila ng permanenteng relasyon na walang mantsa ng mga kasalanan ng kanilang mga magulang. Pag-uwi niya sa executive village ng gabing iyon, nagulat si Michelle. Mayroon ding red roses at blue violets na padala para sa kanya. Walang kasamang card o sulat ang flower delivery. Ngunit hindi na iyon kailangan. Alam ni Michelle na alam ni Edmond na kagyat niyang mahuhulaan na dito iyon galing. Nagkakaunawaan ang dalawa kahit singlawak ng dagat Pasipiko ang kanilang gap. Sa sumunod pang 2 araw ay dalawa ring magkasunod ang delivery ng roses at violets sa opisina ni Michelle at sa bahay sa executive. Wala ng card o sulat iyong kalakip. Hindi na sinita ni Michelle ang PA sa paglalagay niyo ng mga bulaklak sa kanyang private office. Hindi na rin gaanong na-depress si Michelle sa pagtitig sa mga bulaklak. Sinikap niyang huwag na lang isipin at panghinayangan ang kanilang relasyon. Ang isinilid ng dalaga sa kanyang utak ay ang payak na katotohanang hindi siya nawawala sa puso ni Edmond. Si Tanya ang nabahala sa regular na pagtanggap ni Michelle ng fresh flowers. Sa 3 araw, tinawagan niya si Gilbert. Nasa kondo niya ang binata, katanghaliang tapat. Sinadya ni Tanya na kontakin si Gilbert sa gayong oras. Gusto niya ay nasa pagkain sa labas ang kanyang office mates, maging ang lady boss. Ayaw ng PA na may aksidenteng makarinig sa mga sasabihin niya sa bunsong kapatid ng dating may-ari ng kumpanya. Ikinwento ni Tanya kay Gilbert ang tungkol sa mga bulaklak. So, inis na sabi ni Gilbert, "Anong sama roon? Maganda at intelihente ang boss mo. Very eligible. Natural lang na magkaroon siya ng admirer."
Si Edmond Santos ang nagpapadeliver ng mga bulaklak sa kanya, sabi ni Tanya. At paano mo nalaman? Tanong ni Gilbert. Bakit hindi ko malalaman? Sagot ni Tanya. Ako ang pumipirma sa logbook niyong mensahero ng flower shop. E di nakita ko kung sino yung umorder. Actually, nasa abroad si Edmond. By fax lang kung orderin niyo ng mga bulaklak. Alam nating may relasyon yung dalawa, hindi ba? Sabi ni Gilbert. Ikaw ang nakatuntun sa kinaroroonan ni Michelle ng gabing patayin ng daddy niya. Nasa bahay siya ni Edmond. Hindi ka ba nagseselos? Tukso ni Tanya kay Gilbert. Nasuya si Gilbert. Nito, dapat ba akong magselos? Okay, sabi uli ni Tanya. Let's put it another way para mas malinaw sa iyo, Gilbert. Kapag si Edmond ang nakatuluyan ni Michelle, galit si Michelle kay Edmond. Pagtutuwid ni Gilbert kay Tanya dahil sa ginawa ng daddy ni Edmond sa daddy ng boss mo. Malabo na yung dalawa ngayon. Anong malay mo? Ani Tanya. Kapag hindi tinigilan ni Edmond si Michelle sa panunuyo, baka bumigay rin yun. At kapag nagkaganon, di goodbye na forever sa rainbows na dapat ay sa'yo pinamana ng kuya mo. Anong ibig mong sabihin, Tanya? Usisa ni Gilbert. Alam mo, Gilbert, kung ano ang ibig kong sabihin. Pangungulit ni Tanya. Ikaw na rin ang nagsabi sa akin, hindi ka nawawala ng pag-asa na maging may-ari ka rin ng RMI. Ang tinutukoy ko, pagtutuwid ni Gilbert kay Tanya, kapag natuloy ang project ko sa kumpanya. Kapag nagtagumpay iyon, tiyak na magkakaroon ako ng share sa ownership sa business. Oh, hindi makapaniwala ang tono ni Tanya. Why do I get this feeling that you disbelieve me? Eksasperadong bulalas ni Gilbert. Dahil kabisado kita, Gilbert. May diin ang tono ni Tanya. I knew for a fact that you wanted to be an important part of the business. At may idea ako kung paano yun mangyayari. Na-curious si Gilbert. Nito. Sige nga. Tell me, paano? Pakasalan mo si Michelle. Walang gatol ang tinig ni Tanya. Natawa ng malakas si Gilbert. Bakit tumatawa ka riyan? Tanong ni Tanya, suyang-suya. Kung kilala mo ko, Tanya, kilala rin kita, sabi ni Gilbert. Lahat na lang ng babaeng matitigan ko, pinagseselosan mo. Kahit yung flatmate mong GRO, si Peachy, hindi nakaligtas sa hinala mo. Tapos, uudyukan mo ako ngayon, napakasalan ko si Michelle? Kung iyon lang ang paraan, Gilbert, sagot ni Tanya, para mapasa iyo ang business na ipinamana sa iba ng kuya mo, handa akong magsakripisyo. Natatawa pa rin si Gilbert. Sabi nito, ganoon mo ako kamahal, ha? Tumalim ang mga mata ni Tanya. Ngunit, syempre, hindi iyon nakikita ng kausap sa telepono. Aniya sa binata. Wala kang ideya, Gilbert, kung ano-ano ang kaya kong gawin, alang-alang sa kapakanan mo. Well, kalimutan mo yung suhestyon mo, sabi ni Gilbert. Wala akong pag-asa kay Michelle. How did you know?
Usisa ni Tanya. I know, matiwalang hayag ni Gilbert. Noon kinutuban si Tanya. Anito. Bakit? Sinubukan mo na ba kung pupwede ka sa kanya? Teka. Lunch break nyo, diba? Biglang tanong ni Gilbert. Kumain ka na ba? Baka maubos ang oras sa pag-uusap natin nang hindi ka nakakapag-break. Obvious kay Tanya ang pag-iwas ni Gilbert na sagutin ang kanyang tanong. Pero hindi na niya ito pinilit. Tinapos na niya ang kanilang pag-uusap. Hindi para siya makakain. Gustong pag-isipan ni Tanya kung sinubukan na nga ni Gilbert na patusin si Michelle. Halos magdugo ang mga labi ni Tanya sa pagkagat doon. Kahit konting suspecha lang na may ibang ininteres si Gilbert ay kumukulo agad ang dugo niya sa selos. Pasado 2:00 ng hapon nang tawagan si Michelle sa opisina ng personal lawyer ni George, si Attorney Lagdameo. Anito, can you come to my office as soon as possible, Iha? Bakit ho? Seryosong tanong ni Michelle. Importante lang, Iha. Sagot ng abogado. May bagong development sa investigasyon sa pagkamatay ni na George at Sophie sa motel. I cannot discuss this over the phone. Hindi na nagtanong pa si Michelle. Lumakad siya noon din at nagbilin sa PA at sa sekretarya na malamang na hindi na siya babalik sa opisina ng araw na iyon. May katwiran ba si Michelle sa pagtutol niyang muli silang magkalapit ni Edmond? At si Tanya, ganoon pa ang kanyang pagkahaling kay Gilbert sapat upang isuwestyong pakasalan nito si Michelle? Nalalapit na ang wakas ng kwentong ito ng pag-ibig at pag-iibigan ni na Michelle at Edmond. Abangan.